Kumusta mga brad? Maraming tao dito sa Pilipinas ang gustong magkaroon ng retro classic na scooter. At kapag sinabi mong retro classic na scooter, dyan kilala ang brand na Vespa. Isang Italian brand na may napakagandang quality. Kaso lang, quality din po ang presyo niya. Kaya yung ibang tao imbes gusto bumili ng Vespa, lipat na lang sa iba. Yung mga presyohan kasi nila kung hindi doble, minsan triple. Pero kasi maganda naman talaga siya. Maganda talaga ang quality. O, diba? Kaya ang motor na ito the best na, the Vespa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga, sa mga panahon na to, sikat na rin sa Pilipinas ang mga retro classic na scooter. Pero dahil nga medyo may kamahalan or mahal talaga yung mga leading brand, yung ibang mga tao lumilipat sa ibang brand since meron namang ganon. Meron na rin ganon na retro classic yung ibang brand. Isa na nga po dito si Yamaha. Nandyan ang kanilang Yamaha Fazio. Sa halagang 92,900 pesos, magkakaroon ka na ng ganito. Isang napakapoging retro classic na scooter. Yung mga tao nga po na loyal sa brand na Yamaha na hilig din ang mga retro classic, doon talaga sila napunta. Nagka-Fazio na sila. At ngayon nga pong bare months na, magkakaroon na ng mga promo yan. Promo dito, promo doon, discount dyan, discount doon. O diba? Ang ganda ng pasok ng Pasko nyo. Pasko na naman. Samantalang ako, Pasmo na naman. Nung lumapag nga po sa Pilipinas ang Yamaha Fazio, sabi ng mga Honda fanatics, "Oh man, sana all." yun nga po ang sinasabi nila, sana meron din kay Honda. Alam naman natin na hindi na dinala ni Honda yung bagong model ng Honda Scoopy. Pero sa Indonesia marami. Katulad nga ng sinabi ko, bias. Pero ngayon nga po, mukhang may tsansa na. Mukha lang ha, mukha. Naglabas po kasi si Honda ng panibago at pangmalakasang retro scooter na lumapag na nga po sa bansang Thailand. At ito nga po ay ang Honda Giorno Plus 125. Kung titignan mo nga yung itsura niya, mukhang familiar siya. Kahawig niya yung Italian brand. Yung looks nga po sa motor na ito malayong malayo na doon sa Honda Scoopy. Ito talaga parang meron siyang Italian DNA. At dahil ito nga po ay gawang Honda, panigurado may tibay talaga siya. Pero para lamang po sa mga hindi nakakalam, ang Honda Giorno po ay hindi po bagong motor. Matagal na pong merong Honda Giorno. Kaso lang, mababa yung displacement niya. 50cc lang siya. At ganito yung itsura niya. Isang retro scooter na maliit pero malupit. At dahil nga po hindi sinuwerte ang Pilipinas doon sa Honda Scoopy, mukhang may pag-asa na sa ngayon. Baka sa pagkakataong ito, dalhin na talaga siya. Pero bago pa man siya dalhin sa Pilipinas, pag-usapan muna natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Giorno Plus na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Yes po, 4 bulbs po siya. Powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus, nang ibig nga po sabihin malakas na makina at the same time, tipid pa rin sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-liquid gold. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Sa akin nga po, wala pa sila nilalabas na info about sa kanyang power. Pero dahil nga po ito ay naka 4 bulbs na, panigurado may palag talaga siya. Yung isa kasi naka 2 bulbs lang. Pero pagdating naman sa gas consumption, doon din sila magkakatalo. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 5.4 liters fuel tank capacity. At wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. Parehas na po itong naka tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at drum brake pa rin sa likuran. Ang kagandahan dito, meron po siyang ABS, yung sa may harapan lang. At yung isang variant nga po niya na walang ABS, merong CBS or combi brake system. Panalo pa rin. Ang kanyang seat height ay may taas sa 780mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito naka-LED na lahat maliban lang sa kanyang signal lights. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka full digital na may pagkakahawig nga po doon sa Honda Click. Syempre, hindi mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At dahil nga po ito ay makabagong modelo, naka-keyless na rin po siya. Yes po, naka-smart key system na po siya. Wala nang susi, papindot-pindot ka na lang. Pero dito, mapapatitig-titig ka na lang. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran nito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang motor na ito ay mayroong dalawang variant, yung CBS at yung ABS. Ang presyo nga po ng ABS ay 66,900 Thai baht, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 106,000 pesos. Yung CBS naman na may presyong 61,900 Thai baht, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 98,000 pesos. So kung titignan nga po natin yung presyo ng Yamaha Fazio, which is 92,900 pesos, malayong mas mahal talaga si Honda Giorno. Pero kung titignan naman natin yung specs nilang dalawa, mas angat din talaga yung kay Honda Giorno. At yung presyo naman po na pinagbasihan natin ay presyo po yun sa bansang Thailand. Kapag dinala na siya sa Pilipinas, panigurado mag-iiba na rin ang presyo niyan. Take note, pag dinala sa Pilipinas. Pero kung sakaling hindi, meron namang himala. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba. At wala pong muna tayong shoutout. Okay, bye.